Naalarma ako. Pumunta ako sa opisina niya at hindi na pala siya nagtatrabaho doon. Pumunta ako sa condo unit niya at nalaman kong wala na siya doon. Siguro, bumalik na siya sa England. Hindi ko alam, bumisita man o permanenteng manirahan doon. Hindi ko na alam. Nakaramdam ako ng sobrang pagkawala at pagka-distract. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin at kung ano ang gagawin. Tinatawagan ko siya hanggang sa tuluyan na siyang sumagot. "Nasaan ka na?" Tanong ko sa kanya. Umiiyak, nasasaktan. "Bakit?" Pakiramdam ko ay parang may tumusok sa puso ko sa kanyang napakalayo pero malamig na tugon. "Bakit?" Bulalas ko. "Sinaktan mo lang naman ako. At ngayon, tinatanong mo ako kung bakit?" "I didn't ghost you," sabi niya. "I'm giving you the chance to break up with me." Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Nakaramdam ako ng pagkamanhid. "Ano?" "Break up with me. I'm giving you the opportunity para hindi ka makaladkad ng pride mo." "Hindi pwede. Narinig mo ba ang sarili mo?" Tanong ko. Sabi mo sa akin hindi ka aalis." "Ikaw, nangako ka rin. Ang mga pangako ay mga salita lamang," sabi niya. "Tulad ng pangako mo na hindi mo ko itatanggi." "Ginawa ko lang yun para..." "Alam ko," sabi niya. "But let's stop abuse each other. Let's keep it as if you left me. And that's it." "Bakit? Bakit ka ganyan? Bakit ka nagsasalita na parang hindi ako mahalaga sa'yo?" "Ikaw, sabi mo nga, mahal mo ko." "Silly Bill," nahihiyang sabi niya sa telepono. Sabi ko, mahal kita. Pero nagsinungaling ako. Sa sobrang pagkawasak ko, dumiretso ako sa bahay at nakipagtalo sa aking mga magulang. Nag-usap na pala sila tungkol kay Levi. Tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki sa aking nakaraan. At ginawa nila ang kanilang karaniwang pamamaraan. Sinasabing ako at ang aking kinabukasan lamang ang kanilang pakialam. Ang aking kapakanan at lahat. Dahil ang pag-ibig ay maaaring bulagin ako. At kung ano pa man. "Stop talking about love!" Sigaw ko kay mama. "Wala kang alam tungkol dito." Pumasok ako sa kwarto ko at lumabas din na jacket at phone lang ang dala ko. I texted Levi saying I'd run away with him, that I'd wait for him at the bus terminal the whole night at hindi ako aalis hanggat hindi siya dumarating. 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., hating gabi, 1 a.m., 2 a.m., at ngayon ay 3 a.m. na ng umaga. Nanginginig ako habang bumubuntong hininga. Nararamdaman ko na ang gumagalaw ang katawan ko, mas mahina habang ang lamig ay sumasalakay sa aking balat. 6 na oras na ang nakalipas mula na magsimula akong maghintay sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya dumarating. Hindi niya binasa ang mga mensahe ko. Walang mga tugon sa lahat. Hinanap ko ang bawat sulok ng terminal na nakikita ko siya sa bawat gilid nito. Hanggang sa may dumating na kaibigan ko. Pero pinaalis ko siya. At sinabihang iwan ako mag-isa. At hindi ako aalis na may kasama maliban kay Levi. Lumayo siya. Sinabi niya kung kailangan ko ng tulong. Isang tawag lang siya. Muli akong nanginig at nakita ko ang sarili kong umiiyak. Bakit kailangan maging ganito kagulo? Namimiss ko siya. Nagpamura ako. At ngayon, wala akong magawa kundi ang mamiss siya. Habang iniiba ko ang tingin ko sa labas ng terminal, nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong pamilyar na figura sa kabilang kalsada. Nakatayo siya doon, nakasuot ng puting sando at itim na pantalon. Nakatutok ang mga mata niya sa akin at ang mga kamay niya ay nasa loob ng bulsa niya. Ngumiti siya sa akin
at parang nalungkot din siya. I'm smiling back at him. Nakakita na ako ng pag-asa ngayon. Masyadong madilim ang daan. Kulay orange lang ang ilaw sa paligid. He waved his hand, and I waved back at him. Tumayo ako at nagsimula siya maglakad palapit sa akin. Nakatuon ang aming mga mata sa isa't isa, hanggang sa may nakita akong liwanag. Isang nakakagambalang liwanag, at bago pa ako makapag-react, nakarinig ako ng kalabog. At sa pagdilat ko, ay nakita ko si Levi na nakahandusay sa lupa. Puno siya ng dugo at hindi na makabangon. Hindi man lang siya nakapagsalita dahil patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Nakita niya ako at nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ko. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay na puno ng dugo na parang sinusubukan niyang abutin ako. Ana, sabi niya. Agad akong tumakbo papunta sa kanya. Bumagsak ang mga luha ko. Sinabi ko sa kanya na huwag matulog dahil hihingi ako ng tulong. Tumawag ako sa aking ina. Isang ambulansya sa istasyon ng pulisya. Tinawagan ko ang aking kaibigan. Nakakaalis ng ilang minutong nakalipas. At tinawagan ko ang lahat ng matatawagan ko habang umiiyak at nagpapanik. May nakita akong sasakyan na paparating. Pinigilan ko ito at humingi ng tulong pero hindi niya ako pinansin. Walang dumating. May nakita akong naglalakad at sinubukan ko humingi ng tulong. Umiiyak ako, nagmamakaawa. Sumama siya sa akin pero pagkatapos kong ituro si Levi na punong-puno ng dugo, tumakbo na siya palayo na para bang ayaw niyang managot sa kung anuman. Umiyak ako habang walang magawa na nakaupo sa lupa kasama si Levi. Ipinatong ko ang ulo niya sa binti ko. Hindi ko napigilang umiyak at sabihin sa kanya na magiging okay din ang lahat. Huwag ka lang matutulog. Hanggang sa makarinig ako ng paparating na ambulansya at bumangon sa loob ko ang pag-asa. Huwag kang matutulog, sabi ko habang umiiyak. Nandito na ang ambulansya, okay? Tahan na. Basta kumapit ka lang, mahal na mahal kita. Sabi niya habang umaagos ang dugo sa bibig niya. Sa isang kisap mata, napapalibutan ako ng mga ilaw galing sa isang ambulansya at mga anim na sasakyan ng pulis. Ang buong lugar ay biglang naging masyadong masikip, masyadong magulo at masyadong nakakairita. Anong ginagawa niyo? Pick him up! Sigaw ko habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata at tumingin kay Levi. Levi, manatili ka dyan, please. Tumayo ako at pumunta sa ambulansya. Ang mga pulis, ang mga tao sa paligid, agresibo silang sinunggaban para kunin si Levi, ngunit walang tumulong sa kanya. Ano bang ginagawa niyo? Napamura ako. Help him! Napasigaw ako hanggang sa dumating ang kaibigan ko. Tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako. I keep on telling her to help me pick up Levi up and help him get treating in the hospital. Pero hindi siya pumibo. Ano ba? Bulalas ko. Umiiyak sa kaibigan ko. I know you hate him for me. Pero nag-aagaw buhay yung tao. Tulungan mo naman kami. Ana, naglak ang boses niya. I don't hate him. It's just that I don't like him kasi hindi siya totoo. Ano bang pinagsasabi mo? Bulalas ko. Bakit hindi mo na lang siya tulungan? Ana, sigaw niya sa akin. Tumutulo ang luha niya. Walang tutulong sa kanya. Dahil hindi siya totoo. Ang sunod niyang sinabi ang nagpatigil sa mundo ko. Ana, ikaw lang ang nakakakita sa kanya. Ang sumunod na bagay na alam ko ay natagpuan ko ang aking sarili sa istasyon ng pulisya. Dumating ang mga magulang ko at kasama ko ang aking kaibigan. Tinatapik ang likod ko habang umiiyak.
Nakatitig sa wala, hindi nagsasalita, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang aking ina ay nakikipagtalo sa mga pulis na nagsasabi na hindi nila ako maaaring sampahan ng kaso laban sa akin para sa sanhi ng isang eksena. At ganito at ganun. Nagpatuloy sila sa pangangatuwiran na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho at ang lahat ay tila kakaiba. Hindi ka ba titigil? I finally spoke up. Instead of yelling each other, instead of arguing, bakit hindi mo na lang siya tulungan? Nakahiga lang siya. Wala nang pag-asa. Namamatay. Narito ka pa? Habang napamura ako, nakikipagtalo ka pa. Tumigil ka, sigaw ng mama ko. Wala siya, Ana. Paano siyang wala? Kung kaya ko siyang hawakan at yakapin siya ng mahigpit. Humingiti siya sa akin at ramdam ko ang haplos niya. Yan lang ang nasa isip mo. Hindi. Hindi. Totoo siya. Stop it! Hindi siya totoo! Napatigil ako nang sampalin ako ng aking tatay na naging dahilan para tumahimik ang lahat sa estasyon. Bumagsak ang luha ko. Dalhin mo siya sa psychiatrist niya, sabi ng tatay ko. Napakuyom ang panga. And I found myself in a room with a doctor in front of me. Kung sasabihin mo sa akin na wala si Levi, please don't waste your time, sabi ko na may luha sa mga mata. Hindi kasi siya. Alam ko kasi, nararamdaman ko. Umiti ang babae. Alam ko, naging wild ang mga mata ko. Alam mo? Oo, sabi niya. Alam ko na, sabi ko. Gumagawa lang ng kwento ang mga magulang ko, di ba? Totoo si Levi? Hindi siya imagination or something? Totoo si Levi, sabi niya. At isang imahinasyon sa parehong oras. Bigla akong nataranta. Ano? Totoo si Levi. At umiral na siya noon pa. Wait, sabi ko. I don't get you. What are you talking about? And what do you mean? What do you mean noon? Nakilala mo siya noon. Noong 17 ka. Hindi, sabi ko. I can't remember. I met someone at that time. Paano mo nalaman? Napangiti siya. Dahil ako ang iyong doktor noon. What? I don't remember. I don't remember. I got admitted in her before. I don't. Napahinto ako nang maglagay siya ng litrato sa mesa sa harapan ko. Naging wild ang mga mata ko. Iyon ay si Levi na nakahandusay sa lupa. Maraming dugo. Ang buong katawan niya. Siya yun! Bulalas ko. Yan ang nakita ko kagabi. Sabi ko sa'yo, totoo siya. Oo, siya nga, sabi ng doktor. Pero tignan mo ang petsa. Nakaramdam akong mabilis sa tumibok ang puso ko. 2 taon nang nakalipas. Paano yun? Imposible. Nilamon ako ng pagkalito. Ang lahat ay tila malabo at lubhang kakaiba. Wala akong dapat sagutin, sabi ng doktor. Ikaw na ang sumagot. Nagpatugtog siya ng recording at nakilala ko ang boses. Ako na, sabi ko. Ikaw pala, pagtibay ng doktor. Naglaro ang recording. Ako si Ana, sabi ng boses. So Ana, boses ng isang tao, halatang isang doktor. Ang maririnig, sabihin mo sa akin ang tungkol kay Levi. Levi? Boyfriend ko? Oo, boyfriend mo. Nagkita kami sa terminal ng bus, malapit sa school namin. Cute siya at mukhang mabuting tao. May green na mata, killer jawline. Matangkad siya at parang goal-oriented. Buhay siyang tao sa mga kinks at ideals ko. Naging wild ang mga mata ko. Iyon talaga ang naisip ko tuwing nakikita ko siya. So every time na pupunta ako sa terminal, nakikita ko siya.
Until one fine night, after my friend left, nagkita kami. Nag-usap kami. Humingi siya ng panulat that time kasi nagsusulat siya ng story na pinamagatang Silly Bit. It stands for Said I Love You, but I lied, I guess. Huminto ang boses. Pumunta ako sa office niya. Pumupunta siya sa school ko. Nagde-date kami hanggang naging official. Sinikrit ko iyon sa parents ko kasi baka patayin nila ako. Hanggang sa mahuli kami ng mama ko sa kalye at pinasakay kami ng kotse niya. Itinanggi ko si Levi sa kanya at iyon ang simula ng aming pagbagsak. Ang sakit pagkatapos ay maririnig mula sa naitala na boses. He broke up with me, pero hindi ako pumayag. Until I told him, I'll wait at the terminal. 6 hours later, dumating siya, pero then he got nabangga siya ng bus. At oh my gosh, my Levi, Doc, si Levi. Andun pa sa Doc. Tulungan mo siya. Oh my gosh. Umalis na tayo dito. Nandun siya. Natigil ang pagre-record nang may marinig akong babaeng nababaliw. Bumagsak ang mga luha sa mata ko. Ano yun? Tanong ko. Ano yun? Nakita na kayo noon at bago pa siya naging totoo. Sabi ng doktor. Pero ngayon hindi na. Patay na siya. Nababuhay lang siya sa isip mo. Isa lang siyang alaala. Walang saysay yan. Kabulalas ako. Nakita siya ng nanay ko, pati ng mga kaibigan ko. Hindi nila ginawa, sabi ng doktor. I talked to them, and you know what they said? Nung pinakilala mo si Levi sa mga kaibigan mo, naalarma sila kasi nakilala nila si Levi at alam din nila kung ano ang nangyari sa'yo noon. Nakisakay sila sa'yo, but they told your mom about it. Natatakot silang sabihin sa iyo ang totoo dahil hindi nila alam kung paano ito matitrigger sa iyo. Nakatingin siya na malalim sa mga mata ko. Naalarma ang nanay mo hanggang sa makita ka niya sa kalye. Para kang may kausap at hinahalikan na wala naman talagang kasama. Sinabihan ka niyang pumasok sa car, but you acted like you are with someone. When in fact, you were on your own. Hanggang sa nabanggit mo ang pangalan niya at nalaman ng nanay mo na bumalik na ang mental state mo. Mental state? Oo, sabi ng doktor. Nakipag-date ka kay Levi noon at nang mamatay siya, nagdusa ka sa PTSD. Na-admit ka sa ospital na ito. Ginamot kita. Hanggang isang umaga, lumabas ka ng maayos. Pero hindi mo na maalala ang lahat. Lalo na ang tungkol kay Levi. Ikaw hindi mo maalala ang kanyang kamatayan, anumang tungkol sa kanya, marahil dahil sa trauma. Umiti siya ng mapait. We thought you got cured. Well, not until now. Kaso nagkamali kami. Mas lumala na ang PTSD mo na nagkaroon ng comorbidity na schizophrenia. May kasama ng psychotic symptoms na gaya ng visual and auditory hallucinations. And since your medication, hindi mo na kayang baguhin kung ano ang nasa isip mo. Paulit-ulit lang ang lahat. At muli, may isang paraan lamang para pigilan ito. At inaprubahan na iyon ng iyong ina. Ang proseso ng paggagamot. Ano yun? Tanong ko. Ngumiti siya na mahina. Kailangan natin siyang alisin sa alaala mo, magpakailanman. Walang magawa, natanggap ko ang gamot. Siyempre, patuloy akong lumaban. Hindi ko pinaliwalaan ang lahat. Dahil alam ko sa sarili ko na totoo si Levi. Hindi noon, ngunit ngayon. Kasama sa proseso ang mga paggamot sa electric shock, pag-injeksyon sa akin ng mga likido, pag-inom ng mga gamot, mga therapeutic talk, at lahat. Parang binubura ang alaala ko sa kanya, habang buo pa rin ang iba kong alaala. Gayon pa man, sa tuwing gagawin nila iyon, para akong namamatay sa bawat oras. Naririnig ko ang boses ni Levi. Naririnig ko ang tawa niya. Naririnig ko siyang kumakanta.
Naririnig ko ang kanyang I love you. Narinig ko ang buntong hininga niya. Narinig ko ang mga hagik-hik niya. Naririnig ko ang lahat. Naririnig ko pa rin siya. May mga pagkakataon na naaalala ko siya. At may mga pagkakataon na hindi ko na maalala. Linggo-linggo, nagiging mas malala ang mga bagay para sa akin. Ang aking medical na record ay patuloy na bumubuti, ngunit ang aking puso ay hindi. Nagsisimula na ako mawalan siya ng aking alaala. Nagsimula akong tumigil sa pagdinig sa kanyang boses hanggang sa tuluyan na itong mawala. May mga pagkakataong sumasakit ang dibdib ko. Parang may namimiss ako hindi ko alam kung sino. Na nagkikrave ako sa hindi ko alam kung ano. Pero may mga pagkakataon na bigla ko siyang naaalala. Iyak ako ng iyak hanggang sa dumating ang bukas at hindi ko na siya maalala. Hanggang sa nakagawa ako ng paraan para maalala ko siya. Patuloy lang ako sa pagulong sa sarili ko. Silipin at naaalala ko na naman siya. Buwan-buwan, nakita ako ng doktor na ganap akong naging maayos. Ito ang huling yugto ng gamot. Titiyakin ito na hindi ko na maaalala si Leffy. Ang traumatic kong memorya ay hindi na muling lalabas. It was a process wherein they will manipulate a part of my amygdala in my brain and I knew I was doomed. Nag-inject sila ng isang bagay para makatulog ako at magkakabisa sa ilang sandali. Lumabas ang doktor at natagpuan ko ang aking sarili na mag-isa sa silid. Kasama ko ang aking sarili upang baguhin ang mga bagay, upang manipulahin ang aking sarili at ang aking isip. Silly Bill, Silly Bill, Silly Bill. Ang iniisip ko para maalala ko siya dahil gusto ko siyang maalala. Hanggang sa nahanap ko na ang aking sarili na umiiyak. Kinakanta ito sa bibig ko. Ilalabanan ang mga bagay na may epekto sa katawan ko. Tumigil ka na! Nararamdaman ko ang malakas sa tibok ng puso ko. Literal na akong nag-goosebumps na marinig ko ang boses na hinahanap ko. Ang boses na pinakamamahal ko. Ang boses na lalaki na dati nawawala ng ilang buwan. Sinabi ng doktor na huminahon, huwag magrebelde. Sabi niya, bahagya na tumawa at umupo sa sulok ng aking kama. Leffy? Namiss mo ko? Tanong niya. Bumagsak ang mga luha ko. Hey, sabi niya, I told you, don't cry in front of me. It's breaking me. Leffy, bulong ko. Huwag kang pumunta. Hindi ako pupunta kahit saan, sabi niya. Pero alam mong kailangan ko. Hindi na ako totoo. Nasa isip mo lang ako. You're just trying your best not to forget. Making up things for you to remember me. Leffy, sabi ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Natatakot ako. Huwag kang matakot, sabi niya. Lagi mo akong kasama. I'm always beside you. I'll always protect you and will look after you like I promised before. Mamahalin pa rin kita kahit hindi mo na ako maalala. I will. Lagi kang nandito kahit hindi mo na ako makikita. Tutuparin ko ang pangako ko. Huwag kang ganyan, sabi ko habang umiiyak. Ayokong kalimutan ka. But you have to, sabi niya na may luha sa mga mata. Kung hindi ka man totoo, bakit pa kita nakakausap? Kasi ini-imagine mo ako kung ano ako ngayon, sabi niya. See? Hindi na ako katulad ng Leffy na nakilala mo dati. Ayokong maging makasarili. Gusto kong mamuhay ka ng normal at maging masaya. Mas masaya pa kaysa sa piling ko. Kung kailangan mo isakripisyo ako, kailangan mo akong kalimutan. Ayoko, sabi ko. Ayoko. Hinawakan niya ang kamay ko. Kailangan mo. Umiling ako. Please. Please don't. Don't go. Papanggap akong wala ka na dito.
I'll fake my record. Just please don't go. Hanggang sa naramdaman kong bumigay ang katawan ko. Bumiti siya ng mahina. Leffy. Walang magawa kong sabi. Tumulo ang mga luha ko. Nangihina ang katawan ko. Sa tuwing namimiss mo ako, tingnan mo lang ang mga bituin na riyan na nagbibigay liwanag sa iyo at walang katapusang pagbabantay sa iyo. Hindi! Please! Kailangan ko! Sabi niya, aalis na ako. At sa sobrang takot ko, nakita ko siyang dahan-dahan at unti-unting nawawala. No! Please! Leffy, please! Ipikit mo ang mga mata mo, sabi niya, na may luha sa kanyang mga mata. Hindi! Sigaw ko. It's fine, aniya, ngumiti na masakit. Sa sandaling ipinikit ko ang aking mga mata, hindi na kita maaalala kailanman. Tumulo ang luha ko. Ayos lang, sagot niya. Mas parang bulong ang boses niya ngayon. Hindi naman. Nakipagtalo ako. It's fine, okay? Trust me. It is, sabi niya at tumulo ang luha niya. Leffy, sambit ko at hindi na napigilang umiyak. Kung darating ang panahon na gusto mo akong maalala, sabihin mo lang ang term, aniya. At sa dahang-dahang pagpikit ng aking mga mata, at unti-unti siyang naglalaho, habang ang puso ko ay unti-unting namamatay, kasama ang kanyang mga mata na may luha at mukha sa sakit at tinigas ang silid pill. Sabi ng I love you, pero nagsinungaling ako